Okay, magandang araw muli mga kababayan. Ito nga, nagsalita si General Pokis, no? Meron siyang interview dito sa may DZAR at nagpahayag siya patungkol nga sa mangyayaring rally dito sa may September 21. Linggo to mga kababayan, no? At posible, no, na mangyari na magkaroon ng mga kaguluhan nga dito sa araw na yon. Kasi nga may mga iba't ibang grupo na sasali dito. Dito rin yung mga makakaliwang grupo na maaring ito ang magpagulo dito sa mga rally na ito mga kababayan. Dito yung mga Makabayan Black, no? At alam naman natin yan, no? At iba't ibang grupo ito mga kababayan. Kaya maring ang nangyari sa Nepal at nangyari sa Indonesia ay pwedeng mangyari ito. Kaya sabi nga dapat maiwasan yung mga bagay na ganito. Dapat magkaroon ng mga rally na mapayapa. Kaya ito at maraming dagsain ito ang araw na to ng September 21 kasi nga ito ay linggo at walang pasok. Pwedeng maraming pumunta ang mga tao dito. Meron dyan sa may Luneta at meron dito sa may EDSA Shrine mga kababayan. Ito pakinggan natin mga kababayan itong pahayag ni General Pokis nga patungkol nga dito. At nagbigay siya ng babala patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Papakinggan natin. Tungkol naman sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., itinatag nga niya itong Independent Commission for Infrastructure para imbestigahan itong mga maanumalyang flood control projects. Sa tingin ho ba ninyo ay seryoso ang Pangulo sa pagtugon o pagsugpo sa katiwalian sa ating bansa? Ang lumalabas yan, ito ay isang cosmetic lamang o parang palamuti lamang na para lang may masabi na may ginagawa ang gobyerno. Hindi ito ang kailangan ng taong bayan. Kailangan talagang panagutin kaagad ngayon na yung mga matinding korupsyon dyan. Hindi na yung tulad nito ng ordinaryong krimen o ano ba. Kailangan ipakita ng Pangulo talaga na meron siyang pinapanagot. Opo, yung si Speaker Martin Romualdez kamakailan ay nagbitiw sa pwesto. Sa tingin ho ba ninyo problema ni PBBM si Martin o si Speaker Martin Romualdez? Hindi yun dapat yung pagbibitiw o pagpapalitan niya sa Kamara o sa Kongreso, hindi sapat yun. Dapat ipakita ng Pangulo, ito, ganyan, kasuhan ni Kulong, ganun kabilis dapat. Kasi yung mga independent commission na yan, kailan pa yon? Baka napalitan na yung Pangulo. Recommendation lang mangyayari dyan. Walang mapapanagot ang mangyayari dyan. Opo, at dahil nga dito sa malawakang katiwalaan, sa malalang sinasabi nga, malala na yung katiwalaan dito sa ating bansa. Hindi lang malala, sobrang malala na. Galit na yung taong bayan. Kaya dapat ipakita ng Pangulo na panagutin kaagad yung mga yan. Hindi ordinaryong problema ito. Opo. Galit na yung taong bayan. No? Opo. Naalala po ninyo yung kanyang naging pahayag na kung siya daw ay hindi Pangulo ngayon, ay talagang sasama siya, makikiisa siya sa mga protestang gagawin po ng ating mga kababayan laban sa korupsyon. Ano lang yan, again, optics lang yan pakitang lang yan, pakipabib lang yan, pakitang gilas, hindi yun. Hindi yung mga ganitong pananalita. Hindi na naniniwala ang tao dyan sa mga ganyang salita. Opo. Ipakita niya na, panagutin niya na kaagad, ngayon na. Opo. Ang AFP ho ba at PNP sa tingin po ninyo ay mataas pa rin ang tiwala sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Alam mo, siyempre, yung AFP at saka PNP, of course, chain of command pa rin ang sinusunod ng mga yan. Pero sa loob nila, naghihimagsik na rin yung mga yan. Kaya nga, itong Pangulo dapat magpakita ng na panagutin yung mga yan. Otherwise, sasabog yan pagka hindi ginawa ng Pangulo yun. Opo. Yung mga sundalo at pulis na nakakausap namin, galit na rin. Hindi lang nila pinapakita dahil sundalo at pulis sila naka-uniforme sila. Pero galit na rin. Opo. Sa darating po na September 21 po na isang malawakang protesta po sa bansa, ano kayang magiging senaryo nito? Hindi ho ba ito magiging tulad ng Nepal at Indonesia? Dahil nga, iba-ibang grupo yung magsasagawa ng protesta, hindi natin alam kung ano pong possible na mangyari dyan sa araw na yan. Yung sa kasi ganito talagang yung September 21 kasi napakandang petsa yan dahil linggo. So maaring maraming diyan, bakante yung mga tao, walang opisina, walang pasok. Pero yung sa Luneta Rally na yan, ang problema diyan,
yung mga nag-organisa, mga leader sa Liberal Party, kasama yung mga Liberal Party rin na Catholic Church, yung mga sa administration nakatago, saka yung matindi dyan, yung kasama nila na Makabayan Bloc ng mga komunista. Meron kami mga intelligence report na guguluhin yan ng mga komunista, yung rally na yan. Gusto nila matulad tayo sa Nepal, sa Indonesia at may kaguluhan. Yan ang ayaw namin sa United People's Initiative. Dapat kung ano man protesta tayo, dapat umaayon pa rin tayo na walang karahasan, walang bloodshed na ganyan, walang kaguluhan, walang nasisira. Yun pinatunayan namin dito sa 3 araw namin doon sa Batasan Pambansa, 3 araw na protest rally kung saan napababa natin si Speaker Martin Romualdez. Opo. At ito'y magpapatuloy hanggang sa September 21, General. At may mga iba pang mga kasundaluhan o kapulisan na dati ang makikilahok. Inaasahan nating makikilahok po sa protesta na yan laban sa korupsyon. Totoo yan, dahil kami rin, tuloy-tuloy pa rin kami, di ba? Pang 5 araw na namin ito ngayon, hindi na namin titigilan ito. Marami tayong ginagawang protesta rin. So, standby lang kayo, baka anytime may mga sorpresa. Opo. Kasi parang lumalabas, maraming mga variables na tayong nakakalap eh. Opo. So, talaga, medyo volatile, medyo tense, very tense ang situation. Opo. Sa kabilang kampo, ang sinasabi nila, magpoprotesta sila laban sa katiwalian at hindi po sila mananawagan ang pagre-resign ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa grupo po ninyo, General, at sa iba pang mga kasamahan po ninyo, ano po ang specific na palawagan po ninyo? Ang pinapanawagan namin, dapat talaga panagutin yung mga involved dyan sa matinding korupsyon, pagnanakaw, pandarambong ng mga pera ng taong bayan. Kasi galit na. Yung mga nagtsatsagadan na mamasada araw-araw para lang may pampakain sa pamilya. Kita mo, saan galing yung mga ninanakaw nila ngayon? Galing din sa taong bayan yan. Galing sa mga inutang ng gobyerno na taong bayan din na magbabayad. Samantalang nahirapan, maraming nagugutom, may mga namamatay sa baha. Nagpapakasawa, nagpapakatampisaw sa kayamanan, sa karangyaan itong mga congressman na ito. Opo. At ngayon nga ay may bago ng speaker ang Kamara. Sa tingin po ninyo, magkakaroon po ng pag-asa sa pagtugon o paglaban sa korupsyon, lalo na itong flood control at mga insertions na sinasabi patungkol lang po sa budget natin? Yung pinalit naman kasi nila, kapareho din nila eh. Hindi yun ang gusto ng taong bayan. Dati ipakita talaga kung may taukulang pagbabago dyan, ipakita na total overhaul dyan sa Congress na yan. Hindi lamang po sino yung mga kampi nila, hindi yung mga ganon din ang ginagawa, ayun din lalala. So cosmetic changes lang, para make-up lang yung mga yan. Ganon din yung mangyayari dyan. Corruption pa rin yan. Opo, General, may buntag sir. Si MJ po ito. Sir. Hey, good morning. Magandang umaga sa iyo. Morning, sir. Yes, sir. At ito pong mga nangyayari ngayon, lalo pa yung September 21, meron po bang ring mga bulong kayo na nakarating sa inyo? Mga informasyon na nakarating na kung magkalabuan at magkagulo, martial law ang pantapat dito sa mga issue ng korupsyon, General? Yeah, may mga lumalabas na ganyan, kaya nga, sumusubaybay lang kami, nakikirinig, nakikiramdam. Kasi nga, ang sa kalat namin, guguluhin talaga yung na yan. Guguluhin yung mga rally na yan para merong dahilan, para magkaroon ng martial law, parang ganon. So, nakalap namin na may mga binayaran na silang tao dyan, mga galing dyan sa may Paseco, na magmamaskara, may mga dalang kung ano-ano man mga bato dyan sa mga bag. Ganun mangyayari, guguluhin talaga. Ayan na, makababayan, talagang nagpahayag, mayroon palang intelligence report talaga, galing kay General Poques na napasagap niya, na magkakaroon tayo ng kaguluhan pala talaga, At mayroon ang pakawala itong gobyerno na kung saan binayaran para manggulo sa dating na September 21. Ayan, kaya ingat sa mga kababayan natin pupunta dyan sa may Luneta man o sa may EDSA Shrine, at ay mag-ingat-ingat tayo mga kababayan kasi baka dumating nga mangyari nga sinasabi ni General Poques na magkaroon ng kaguluhan nga sa araw ng September 21. Kaya yung panawagan ng ating mga kababayan na talagang panagutin nga itong mga tiwali sa gobyerno na kung saan talagang ginahasa yung budget ng Pilipinas, at talagang marami naghihirap, pero yung itong mga politiko na kung saan talaga nagpasasa ng pera ng bayan, kung saan talagang
nakahiga sa magandang higaan at makatira sa magandang tirahan, mga kababayan. Kaya to, at sana magkaroon ng magandang resulta itong darating na rally sa September 21 na kung saan talaga mamulat na yung isipan ng mga Pilipino at wag lang balang magkaroon ng kaguluhan at ang dapat talaga, mga kababayan, managot itong mga korap sa gobyerno nitong mga kababayan at panagutin at umaksyon na si BBM. No, hindi yung mga dapat panagutin na kagad, ikulong itong mga magnanakaw sa gobyerno. At alam naman niya kung sino yung mga yan, mga kababayan. Kaya ito, hanggang dito na lang mga ating update. Kung bago na ka lang sa aking channel, please like and subscribe para updated ka sa aking ginagawang upload video. Bye bye po and God bless.